Tinawag na walang utang na loob umano ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Marcos Jr. At ayon sa mambabatas, kung hindi dahil umano sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte, ay hindi ito mananalo bilang Pangulo ng bansa noong nakaraang halalan. Eden Santos sa balita. Malabas na walang utang na loob umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idiniin ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na hindi mananalo si Marcos noong 2022 presidential elections kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya na wala talagang dapat pagsisihan si Marcos nang makatambal niya si VP Sara sa halalan. Binatikos naman ni Kong Pulong si PBBM sa mga umano'y reforma ng kanyang administrasyon na posibleng sirain ng susunod na Pangulo sa 2028. Sinabi niya na hindi na sana siya magsasalita, subalit hindi ito nakatiis dahil sa anyay pangamba ni PBBM na hindi maipagpatuloy ng susunod na administrasyon ang mga reformang nasimulan niya. Tanong ng kongresista sa Pangulo, ano ba talaga ang mga reformang tinutukoy nito? Sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa darating na Hulyo, hinamon niya ito na isa-isahin ng malinaw ang mga nagawa nito na natandaan o naramdaman ng ordinaryong Pilipino. Anya, hindi lang puro English buzzwords, bagong slogans at scripted applause mula sa mga kongresistang nakapila para mag-standing ovation ang nais marinig ng mga tao, kundi resulta. Binigyang diin pa ni Kong Pulong na habang naghahanda ang Pangulo ng kanyang panibagong talumpati, ay naghahanda rin ang mga Pilipino sa panibagong taas presyo, panibagong baha at panibagong pasakit sa araw-araw na buhay na siyang maituturing anya na tunay na report card ng administrasyon. Ito naman ang tila piko na sagot ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunod lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. O iisa-isain ko na po, baka pumanood po siya ngayon. Una po, pinapapanagot ang Pangulo ang dapat na managot patungkol sa mga katiwalian o korupsyon. Pangalawa, there was already a completion of major phases of National Fiber Backbone Project at na-expand na po ang number of active free Wi-Fi. Nandyan po ang egov.ph, nandyan din po ang massive flagship projects kasama yung Metro Manila Subway. Nandyan din po ang Dalian Train na napaandar, napaayos ng Pangulo na hindi umaandar ng 10 taon. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.